Ay, nakakabagot naman. Wala ba si Giles Marie? Tanong ni Faye habang ka-video call nito ni May. Gising pa rin ito kahit halos maghahating gabi na sa Amerika. Siya naman ay nasa opisina ng Mondragon International Law Firm. Ano pa bang aasahan mo sa ka-triplets natin? Alam mo namang may pamilya na yon. Oo nga nakakamiss din kausap ang isang yun. Palaging busy Pero syempre, mas namimiss ko ang mga pamangkin ko makukulit, May. Ay sus, ang sabihin mo, gusto mo na rin magkaanak, Faye? Of course, sino ba naman ang may ayaw? Ikaw nga inampon mo si Baby Jerry. Faye was right. She adopted the baby. Idinulog lang yun sa kanya ng isang mapagmalasakit na ginang na minsan na niyang naging kliyente. May kakilala raw itong buntis na wala ng pamilya at may sakit. Nasa ospital daw ito ngunit walang pambayad ng bill. Dahil likas din kay May ang pagiging maawain, siya ang sumagot ng bill ni Elise Castro, ang totoong ina ni Baby Jerry. At bago pa man ito manganak, kinausap siya nito na kung pwedeng ipaampon sa kanya ang bata. Nakikita raw kasi nito kung gaano siya kabuting tao at tiyak daw na maaalagaan niya si Baby Jerry ng maayos. Hindi naman ito hinindian ni May, lalo pat tinapat na sila ng doktor na hindi kakayanin ni Elise ang panganganak. Stage 4 breast cancer ang sakit nito. At dahil mas pinili nitong buhayin ng bata, natigil ang treatment nito. Kaya inasikaso agad ni May ang lahat. She legally adopted Baby Jerry because she didn't want any problem in the end. Hoy, Jelsmy, natahimik ka na dyan. Untag ni Faye sa kanya. Well, tama ka naman. Baby Jerry became my dose of happiness every single day. Sagot niya. Nanghili ka pa talaga? Sige, ako na itong mag-isa dito sa Amerika. Bakit ba angal ka ng angal dyan? Pwede ka na rin namang mag-asawa Hindi ka na rin bumabata, no? Kaya natitiyak ko sa ating dalawa, ikaw ang susunod kay Giles Marie. Tumatawang wika ni May. Anong ako? Baliw ka ba? Hindi pa nga ako tapos maging surgeon tapos pag-aasawahin mo na ako? I want to finish my studies first before anything else. Saka ako lang bang hindi bumabata? Ikaw rin naman Nagsalita ang pikon. Heist, ewan ko sa'yo, May. Ikaw na nga lang ang matinu-tinong kausap tapos nang aasar ka pa. Aba, sino bang nauna? Umirap ito kaya lalong natawa si May. Oo na, ako na ang mali. Ang mabuti pa matutulog na lang ako. Mas may kabaluhan pa yun kaysa... Wait, is that Baby Jerry? Napalingon si May sa isang sulok ng kanyang opisina kung saan naroon ang kanyang anak. Oo, wala kasing yaya niya, day off. Kaya wala akong choice kundi ang isama siya rito sa opisina. Sabi niya bago tumayo at kinuha ang anak. Nako, mukhang nagugutom na yata si baby. Ang sabihin mo na ingayan sa'yo. Muling naupo si May sa kanyang swivel chair. Sakto namang tumunog ang intercom. Sinagot ngayon. Attorney Mondragon, may bago po kayong kliyente, walk-in po. Sabi ng sekretarya niyang si Lisa. Ganun ba? Sige, papasukin mo. Wala naman akong appointment pa. Nox, multitasking. Sige na, paalam na rin ako, attorney. Busy ka na Ani Faye. Okay, good night sa'yo, sis. Yun lang at ini-off na ni Faye ang kabilang linya. Binalingan ni May si Baby Jeric na 3 buwan pa lang. Nagugutom na ba ang baby ko? Humikbi ito kaya napangiti siya. Opo na, heto na pong milk ni Mama. Hindi na yan iiyak, di po ba? Naku, ang gwapo-gwapo talaga ng anak ko. Malambing niyang wika bago itinaas ang suot na cotton blouse. Hindi man siyang nagbuntis at nagsilang kay Baby Jeric, sinigurado niyang kaya niyang maging tunay na ina rito sa lahat ng paraan. Siniguro din niyang magiging healthy ito. Kaya bago pa man dumating ang bata, dumaan siya sa proseso na tinatawag na induced lactation. Isang paraan para makapag-produce ng gatas ang isang babae kahit hindi siya nagdalang tao. Kaya bukod sa mga ibinilin sa kanya ng katriplets na si Faye na gagawin para magkagatas, nagpakonsulta pa rin siya sa OB-GYN. Niresetahan siya ng pills na may estrogen at progesterone para daw ma-develop ang breast tissue na kailangan sa milk production. After niyon, in-advise din siya ng regular breast massage at pumping. Then, 2 weeks before Elise gave birth, she stopped taking the pills but continued the regular pumping. Yun ang dahilan kaya nakaya niyang mag-produce ng gatas para kay Baby Jerry. Isang patunay na hindi lang dugo ang batayan ng pagiging ina, kundi ang puso, oras, at pagsisikap na ibinubuhos para sa batang minamahal mo. Sino kayang kamukha mo, anak? Ang papa mo kaya? Medyo kaunti lang kasi nakuha mo sa mama inis mo
Pero nasa na kaya ang papa mo, ano? Wala naman kasing nabanggit sa akin ng mama mo. Pero hayaan mo anak, kapag malaki ka na at gusto mong makita ang papa mo, ipapahanap natin siya. Wala naman yung problema sa akin eh, kasi mas uunahin ko syempre ang kasiyahan mo. At kung yun ang makapagpapasaya sa'yo, then wala akong hindi gagawin para sa'yo, baby. Inilagay niya ang hinalaki sa napakaliit nitong kamay. Kumapit naman ito roon ng mahigpit at bumungis-ngis ang bata. Alam mo ba anak, ang swerte-swerte mo, kasi ang tapang-tapang ng mama Elise mo. Mas pinili ka niyang mabuhay kaysa sa kanya, at walang araw na hindi ko yun sasabihin sa'yo, dahil kung hindi sa kanya, baka wala akong anak na kasing gwapo mo. O diba, pareho tayong lucky? You are my lucky. What the? Kagyat na napalingon si May sa may pinto, napakurap-kurap siya nang makita ang isang matangkad na lalaki roon. Sa ibang direksyon ito nakatingin kaya napakunot ang noo niya. Sino ka ha? Anong ginagawa mo dito sa loob ng opisina ko? Asik niya rito. Hindi ba sinabi ng sekretarya mo na may kliyente ka? Yes, ikaw ba yun? Oo, ako nga yun, Attorney Mondragon. Then you may sit down para mapag-usapan na natin ang ipinunta mo rito. With your situation? Ha? Napabuntong hininga ito. Just turn around please, Attorney. Why? Because you're feeding a baby in front of me. Oh shit! Nalalaki ang mga matang napatingin si May kay Baby Jeric. Noon niya lang natanto ang sinabi ng lalaki. Good Lord, nakakahiya. Nabusuhan pa ako nang wala sa oras. Madali niyang hinagip ang isang lampin at inialampay yun sa balikat hanggang sa tapat ng ulo ni Baby Jeric. Pwede namang tumalikod ka, hindi ba? Saka, bakit ba hindi ka man lang kumatok? Pagtataray niya nang muling tingnan ng lalaking parang estatwa para matabunan ang kanyang pagkapahiya. Hindi ito gumalaw, kahit ang leeg nito halos maputol na rin sa pagpaling. Kumatok ako, hindi mo lang siguro narinig. Isa pa, sabi ng sekretarya mo, tumuloy na ako. Oo nga pala. Ay naku May, kung ano-ano kasing iniisip. Ganito na lang, maupo ka muna doon. Inginuso niya ang sofa sa isang sulok ng kanyang opisina. Sorry, hindi kasi pwedeng ibitin tong anak ko. Baka mag-iyak lalo. Hinging paumanhin niya. Alright, pero pwede bang tumagilid ka? Hindi kasi ako sanay sa nakikita ko. Sabi ng lalaki bago naglakad patungo sa sofa. Sumunod naman si May. So what's your name? Tanong niya nang makakuha na ng maayos na pwesto. Ethan. I'm Ethan Luis Zamora. Pakilala nito. Zamora? You mean the owner of Zamora Empire? Yes. Kilala ko ang pamilya niyo. At ano namang maipaglilingkod ko sa isang bilyonaryong kagaya mo? Saka hindi ba may family lawyer kayo? Ang alam ko, ang firm ng mga Bustamante ang may hawak sa inyo. Pero bakit dito ka nagpunta sa opisina ko? Alam ni May kung gaano ka-istrikto ang mga mayayaman pagdating sa legal counsel. May mga firm na pinagkakatiwalaan ng mga ito mula pa sa simula. At hindi yun basta-basta nababago. Dahil sa mundo nila, tiwala at confidentiality sa pagitan ng mga kliyente at firm ang mahalaga. Kaya nagtataka siya kung bakit naroon to. This is not a family matter or business. It's something personal that I don't want my family to get involved with. Isa pa, may gusto lang naman akong ikonsulta sa'yo. Ang alam ko, hindi naman bawal yun, hindi ba? Yeah, hindi naman nga. At kung ayaw mo ring ma-involve ang pamilya mo, okay lang din na kumonsulta ka sa iba. But why us? Simply because I saw your company's track record. Maganda at hindi rin basta-basta ang mga kliyente. Your law firm is one of the best here in the country. Nakikipagsabayan na rin kayo internationally noon pa man, kaya alam ko nasa tamang lugar ako. Kung ganun, ano ba itong ipapakonsulta mo sa akin? Pwede bang tapusin mo muna ang pagpapakain sa anak mo? Ani Ethan, naiilang pa rin. Sa pagkakaalam ko, wala namang asawa ang CEO ng Mondragon International Law Firm. Pero bakit may anak siya? Tanong ni Ethan sa isip. Oh, okay. Pasensya ka na. Off kasi ng yaya ng anak ko ngayon kaya isinama ko siya rito sa office. Nagba-bottle feed naman siya, kaso kapag kasama niya ako, tinitiyak kung sa akin nagmumula ang nutrisyon niya. Paliwanag pa nito. It's okay, attorney. Sandaling namagitan ng katahimikan sa kanilang dalawa. Ginamit yun ni Ethan para panakaw ng sulyapan ng babae na kasalukuyang kinakausap na ang anak nito. Oh, hindi pa babusog ang baby kong yan, ha? Ang takaw-takaw ah. Pero okay naman yan para mas madali kang lumaki, baby ko. Napangiti si Ethan.
Ang cute kasi ng boses nito kapag nagbe-baby talk. Hindi rin maikakailang maganda ang babae. Mukha itong anghel at inosenteng inosente. Nakaramdam tuloy siya ng panghihinayang sa dibdib. At bakit naman ha? Huwag mo sabihing type mo. My God, Ethan. Nakalimutan mo na ba kung bakit ka nandito? May problema ka pa kaya tigil-tigilan mo na ang iniisip mo. Saka tiyak naman na may asawa na yan. Kita mo at may anak na. Litanya niya sa isip. Mr. Zamora? Ha? Napatingin siya sa mukha ng babaeng tila kanina pa nakatingin sa kanya. Tapos na rin itong mag-breastfeed at karga-karga na ang anak. We could talk now. If okay lang sa'yo nakasama si baby. Naupo ito sa single seat na nasa harapan niya habang mahinang tinatapik-tapik ang likod ng baby. Yes. Yes, of course. No worries. So, ano ba itong ipapakonsulta mo sa akin? May nagawa ka bang hindi ka aya-aya at ayaw mong malaman ng pamilya mo? Something like that. What do you mean? Sadali mo nang hinagilap sa isip ni Ethan ang sasabihin. Ngayong kaharap na niya nang malapitan ang babae, parang bigla ay na-starstruck siya. Mas lalo kasi niyang napagmasdan ang malaanghel nitong muka. Wala itong kolorete sa muka kung hindi ang lip tint na inilagay nito sa mga labi. Kaya litaw na litaw ang natural nitong kagandahan. Hey, Mr. Zamora, are you still with me? Kagyat niyang naipilig ang ulo bago nakuhang ibuka ang bibig. Sorry about that. Medyo naninibago lang kasi ako. Hindi ako sanay na makipag-usap na may batang nakikinig. Oh, si Baby Jeric ba? Don't worry, hindi pa naman niya matatandaan ng mga sasabihin mo. Meaning, any secrets you want to reveal will be safe. Hindi ko lang kasi siya pwedeng ibaba agad kasi kailangan ko pa siyang badighayin. Alam mo na, bagong kain, iwas usog na rin. Paliwanag nito. Hindi nawawala ang matamis ng ngiti sa mga labi, lalo na kapag titingnan nito ang anak. I wonder, hindi ba single ka, attorney? Wala sa loob na wika ni Ethan. Ha? Oh, sorry sa pagiging maosisa. Forget about what I said. No, it's okay. Single naman talaga ako. Pero ngayon single mom. Hindi as in single na single. What do you mean? I mean, if you don't mind. Pag-uusisa pa ba to, Ethan? O baka naman interesado ako sa kanya? Sabi niya sa isip. No, I don't mind at all. Ang ibig ko kasing sabihin, single mom ako. Hindi ikinasal. Lalong hindi nagka-boyfriend. Pero uunahan na rin kita. Hindi ako pakawalang babae kaya nagkaanak. At hindi rin ako si Mama Mary, okay? Pabirong hirit pa nito na tila ba nagbigay ng liwanag sa kaisipan niya. Dama niya ring nawala ang kanina pa niya nararamdamang panghihinayang sa dibdib. So, kung wala sa mga damanggit mong rason, paano ka nagkaanak? I adopted Baby Jeric. Dahil? Dahil gusto ko at dahil naaawa ko sa nanay niya na ngayon ay patay na. You mean you legally adopted him? Bakit? Ano bang kaharap mo? Babae at bata. Sagot ni Ethan na hindi agad naintindihan ang tanong ng kaharap. Natawa ito na nagpatulala sa kanya. Tama ka namang babae ako, pero isa akong abogada, and I weigh things carefully, ang pros and cons. Nang sa gayon, may handa ko na ang sarili ko sa mangyayari sa hinaharap. Siya naman ang napangiti sa narinig. You're a careful woman, I must say. Yes, dahil ako rin naman ang aanin ng mga ginagawa ko. Akmang sasagot na sana siya nang pareho silang mapatingin sa batang karga-karga nito. Bigla kasi itong dumighay ng malakas. Oh, good job, sweetie. Ang galing-galing mo na. Pakis nga. Masiglang wika nito bago inayos ang pagkakakarga sa anak sa kahinalikan sa liig. Para namang nasiyahan ng sanggol dahil gumawa ito ng tunog at ngumiti. Mas lalong napatulala si Ethan sa nakita. Hindi niya alam kung bakit, but it warms his heart seeing Attorney Mondragon and her baby right in front of him. Bigla tuloy niyang naisip ang pangungulit ng kanyang ina sa kanya na mag-asawa na. Siya lang talaga itong walang oras dahil abala siya sa kanilang negosyo. Siya ang namamahala sa multi-billion company nila mula noong pumanaw ang kanyang ama. At sa dami ng kanyang tungkulin, nakaligtaan na niyang may sarili nga pala siyang buhay na dapat ay inaasikaso rin niya. It suits you. Wala sa loob niyang wika sa kaharap. Lumingon ang babae sa kanya. Bagay sa'yo ang maging nanay. And don't get me wrong, but I admire you for doing wonderful things. Marami na ako nababalitaan roon na ang CEO raw ng Mondragon International Law Firm ay hindi lang isip ang pinagagana, maging puso rin. And seeing you right now with your baby, napatunayan kong totoo nga. I wonder,
Where did you meet his mother? He's a boy, right? Oo. And thank you for the compliment. Pinalaki lang kasi kami ng mga magulang namin na dapat wag mangiming tumulong sa nangangailangan. Yun din ang bilin ng daddy ko nang palitan ko siya sa posisyon niya. Matuturo akong ipagtanggol ang kung sino at ano ang tama. Bigyan ng hustisya ang dapat na magkamit nito. Dahil ang batas ay ginawa para sundin at para magkaroon ng kaayusan ng ating lipunan. And for your last question, I met his mother through an acquaintance. Naawa ako dahil wala siyang kahit na sino at ano. Wala rin siyang maibayad sa ospital kaya tinulungan ko siya. In the end, before she passed away, ipinaampon niya sa akin si Baby Jeric. So now, he's my happiness. Mahabang wika nito bago masuyong binalingan ng anak. He's so lucky to have you. So do I, Mr. Zamora. But I was thinking, attorney. Sabi mo nga single ka at hindi mo anak si Baby Jeric. Pero kanina nang makita kita na binibreastfeed siya, inisip ko talaga na anak mo siya. How was it possible? I mean, don't get me wrong. Mas inasahan ko kasi na ang isang single na may ampon na baby ay sa bote nagpapadede. O di kaya may mga donor milk from other mommies. Pero ikaw iba, sa'yo mismo galing ang gatas ni baby. Napangiti si May. Ang weird no, single ako pero nagpapadede ako ng baby ng iba. Actually, pinag-isipan ko rin tong mabuti. Ang tawag sa ginawa ko ay induced lactation, kaya nakakapag-produce ako ng gatas ni baby. Oh, I see. Parang narinig ko na nga yan noon. Buti kinaya mo sa kabila ng kabi-kabila mong trabaho. Para kay baby kinaya ko. Induced lactation requires time, effort, and sometimes medical support. Pero nagawa ko habang nagtatrabaho. Buti kinaya mo lalo at single ka pa. Oo, basta ready ka at committed ka sa isang bagay, kakayanin mo naman. Pero bago tayo mapalayo sa usapan, ano ba itong isinadya mo rito? Pag-iiba ni May sa usapan. Oo nga pala. Sorry, naaliw lang akong pagbasdan kayo at kakwentuhan ka. Nakakatuwa pala talagang magkaroon ng baby. Bakit? Wala ka pa bang anak? Natawa si Ethan. Hindi ba dapat ang unang tanong mo sa akin ay kung may asawa na ba ako? Gumanti ito ng ngiti sa kanya. Sorry, hindi kasi talaga ako mahilig magbasa ng business news or magtingin na kung ano-ano sa social media. Kaya wala rin akong kasinong alam tungkol sa'yo. My mind was focused on my job and my son. So, hindi ko alam kung may asawa ka na ba or anak. Well, it's okay. I'm still a bachelor for your information. Yes. At kaya ako naparito kasi nga may gusto akong itanong. At kung maaari sana, ipahanap na rin. Napakunot ang noon nito. Ipahanap? Hindi ba dapat sa investigador ka pumunta? Hindi ba may legal investigator kayo, attorney? Yes, but like what I've said, kung ang pakay mo rito ay hindi tungkol sa legal advice at magpapahanap ka lang naman ng tao, sa investigador ka dapat pumunta. No, I also need a legal advice. Ganito kasi yun. May close akong kaibigan. His name is Fred at kamamatay lang niya 2 months ago. Before his death, sinabi niya sa akin may nabuntis siya, pero hindi niya nagawang panagutan sa kadahilan ng ikakasal na sana siya. Ang kaso, nalaman niyang itong pakakasalan niya ay may ibang karelasyon, kaya nakipaghiwalay siya. Hinanap niya ngayon tong nabuntis niya. Ang problema, hindi niya makita-kita dahil nilarawan nito'y wala siya. Hanggang sa masangkot siya sa isang malagim na aksidente at nagkaroon siya ng malalang tama sa ulo. Tumigil sandali si Ethan, lakip ang lungkot sa mga mata bago muling nagpatuloy. The doctors did their best to save him, pero hindi na raw kakayanin kaya minabuti na ng mga ito na tawagin ng immediate family at mga kaibigan ni Fred. That's when he told me about his story. Ibinili niya sa akin hanapin ko ang anak niya at ako na lang daw ang mag-aruga. Wag na wag ko raw yung sasabihin sa pamilya niya dahil alam niyang hindi matatanggap ng mga yun ng bata. Matapobre kasi ang pamilya ng kaibigan ko. So now, gusto ko lang malaman kung kakatigan ba ako ng korte kapag inampun ko ang bata. Also, anong gagawin ko kapag nakaharap ko na nanay nito? That's quite a headache, sabi nito. I know, pero gusto ko lang tuparin ang kahilingan ni Fred. That is why ayoko rin sa family lawyer namin magtanong. Baka isipin pa nilang anak ko talaga tong hinahanap ko. Tiyak na hindi ako kakausapin ng mami ko sa loob ng 1 taon. And worst, baka iparating nila sa pamilya ni Fred ang history ng kaibigan ko at ng mag-ina. Pero sigurado ka bang anak nga na kaibigan mo yung bata? Yes, Fred was so sure dahil siya raw ang nakauna sa babaeng sinasabi niya. Hindi niya nakuha ang pangalan ng babae because it was just a one-night affair.
Sa pagkakaalam ko, nangyari yun sa bachelor's party ng isa pa naming kaibigan. Hindi ako nakapunta dahil nasa ibang bansa ako. He got drunk, and you know what happened already. Tapos pagising niya, mag-isa na lang siya. Fred saw a bloodstain on the bed. That's why he was sure that the child was his. Nakita niyang nag-isip ang babae bago muling nagsalita. Well, this will depend entirely on the mother. We all know na kapag minor ang bata, automatic sa mother ang custody. Unless walang capacity si mother na buhayin ng anak. Kung papayag naman siyang ipa-adopt sa iyo ang bata, doon pa lang tayo pwedeng mag-proceed. Pero gusto ko lang linawin na hindi sapat na sinabi ng kaibigan mo na ikaw ang gusto niyang mag-alaga. Sentimental yon, hindi legal. Kailangan pa rin natin ng consent ng biological mother. Kapag pumayag siya, we will coordinate with a licensed social worker for the proper documentation and home study. After that, saka natin to ihahain sa korte. Now, if you want our legal investigator to look for the mother, that part is easy. You just need to sign a contract with us. Walang problema. Pipirma ako, attorney. Sige, sandali lang. Tawagan ko lang ang sekretarya ko para maihanda ng kontrata. Tatawagin ko rin ang legal investigator namin. By the way, do you have any references about the mother? May nabanggit ba ang kaibigan mo sa'yo? I only have these letters and a certain number. Tumayo si Ethan at ibinigay kay May ang hinihingi niya. Tiningnan niya ang mga yon. Napakunot-noo siya nang mabasa ang sender sa sulat. Easy? Tanong niya nang maling tingnan ng kliyente. Yes, that's the only trace she left and an unregistered number na nakuha ko sa cellphone ni Fred. That's the same number na nakalagay sa sulat. Na kung magbabago raw ang isip ni Fred, pwede niyang kontakin ng babae sa numerong binigay nito. Napahagod siya sa noo. This won't be easy, Mr. Zamora. Kung ganitong initials lang, mahihirapan ang investigador namin. Hindi rin ako sigurado sa numerong to. I'm sure sinubukan mo na itong tawagan, right? Oo, pero unattended. How about the telecom company? No, hindi ko pa naipapatrace ang number na yan. Oh, okay. Kami nilang ang gagawa. Tapos, may larawan ka ba ng kaibigan mo? Base kasi sa kwento mo kanina, wala kang hawak na larawan ng babae. Tama ka ulit. Wala nga akong larawan ng babaeng sinasabi niya. Pero heto ang larawan ni Fred. Iniabot nito ang cellphone sa kanya. Here's my friend. Pinakatitigan muna ni May ang screen. Pagkaway napakiling ang kanyang ulo. Are you sure that this is your friend? Tanong niya. Yes, that's Fred. Bakit? Kilala mo ba siya? No, pero parang may kamukha siya. Hindi ko lang maalala kung sino. Well, baka nakita na rin kayo minsan. Siguro nga. Tumango-tango si May. Anyway, tatawagin ko muna yung investigator namin para maiprinto ka agad at para makausap mo siya. Kailangan kasi niya ng iba pang detalye. Okay ba yon? Gagawin pa rin naman ang kontrata. Yeah, sure. Walang problema. But one more question. Bakit hindi hiningi nitong kaibigan mo ang pangalan ng babae nang lapitan siya nito? I also don't know. Baka takot siya ng mga panahong yun. He's afraid to be disinherited by his father. Tapos sabi ko nga kanina, ikakasal na siya dapat. Okay. Nag-excuse muna sandali si May sa lalaki. Agad niyang tinawagan ng investigador nila at ang kanyang sekretarya. Pareho niyang pinapunta ang mga ito sa kanyang opisina at ipinakilala kay Mr. Zamora. Saka pa lang ito kinausap ng kanilang investigador habang sila naman ni Lisa ay tutok sa kontrata. Attorney, okay na ho kami ni Mr. Zamora. Sabi ni Mr. Evangelista, ang pinakabatikang investigador ng firm nila. May edad na rin ito. Ganoon ho ba? Sige po, kayo na pang bahala sa paghahanap sa babaeng tinutukoy niya. Oho, attorney. Gagawin ko na ho yan ngayon habang wala pa ho akong ginagawa. Sige ho, Mr. Evangelista. Salamat. Pagkaalis ng investigador ay siya namang pasok ni Lisa. Ma'am, tapos na po ang draft. Heto ho. Iniabot nito sa kanya ang ilang pahina ng papel. Salamat. Sasabihan na lang kita kapag may changes pa to. Sige po, ma'am. Pagkalabas ni Lisa ay tinungo niya ang pwesto ng kliyente. Here, Mr. Zamora. Kung may mga kailangan ka pang idagdag o ipabawas, sabihin mo lang bago natin pirmahan. Ani rito. Napansin ni May na tila kanina pa yata siya nito pinagmamasdan. Lihim na napataas ang isang kilay niya. At ano kanyang trip ng isang to? I know na maganda ako pero hindi ba niya alam na masama ang tumitig sa isang tao? Thanks, Attorney Mondragon. Basahin ko lang saglit. Yes, please. Halos pinasadahan ng yata ng lalaki ng tingin ang kontrata
bago sinabi sa kanya ang ilan sa mga ipababago nito. Wala naman yung problema sa kanya kaya iniutos niyang muli kay Lisa ang pagsasaayos ng kontrata. Saka pa lang sila nagkapirmahan nang muling madala ng sekretarya niya ang final copy niyon. Payo ko lang Mr. Zamora, hindi madali itong pinagagawa mo. It takes time. Paalala ni May sa kliyente. I know, at willing naman ako maghintay. Okay, from time to time aabasuhan kita sa progress ng paghahanap. Thanks, Attorney Mondragon. I really appreciate your help. That's my job, Mr. Zamora. Ngumiti ito bago lumingon sa foldable crib kung saan niya ibinaba si Baby Jerry kanina. Do you want to carry him? Ha? Napalingon to sa kanya. Nakikita ko kasi na parang giliw na giliw ka sa anak ko. Pwede mo namang kargahin kung gusto mo. Yun ba? Iniisip ko kasing anak ni Fred, Attorney. Kapag nakita at nakausap na natin ng nanay ng bata at pumayag ito sa magiging proposal natin sa kanya, ibig sabihin lang yun, may iwan sa akin ng bata. Ang kaso, wala naman akong experience sa pag-aalaga ng sanggol. I'm 35 and yet, all I know is to run a business empire. Kumakamot sa ulong wika nito. Noon lang ito na pagmastang maigi ni May. Gwapo ang lalaki, mala-arabo ang itsura, makapal ang kilay, balbasin at bigotehin pero malinis namang tingnan ang mukha nito. He had natural red thin lips. At nagiging mas kaakit-akit itong tingnan kapag nakangiti dahil lumiliit din ang bilugan pero mapupungay nitong mga mata. Matututuhan mo rin naman oras na nariyan na siya. Huwag ka mag-alala. Kung gusto mo, pagpraktisan mo muna si Baby Jerry. Alok niya rito. Alam kasi niyang nararamdaman nito dahil ganoon din siya noong una. Malaking responsibilidad ang kakaharapin nito kung sakasakali at alam niyang kinakabahan ito. Pero hindi pa rin naman tayo sigurado sa kalalabasan ng lahat. May pag-aalinlangang wika ng lalaki. Well, at least marunong ka na. Saka isa rin pala yan sa magiging requirement sa DSWD kung marunong ka ba talaga mag-alaga ng bata. Hindi man ganun kalaki ang puntos pero may impact pa rin sa magiging overall judgment. Kaya dapat handa ka na talaga, Mr. Zamora. Sandali itong nag-isip bago Kiming ngumiti. Okay lang ba talaga sa'yo? Of course. You're my client and I'm here to help you the best that I could be. Ay sus, nangatwiran ka pa. Gusto mo lang yatang makitang muli eh. Trip mo siguro. Hindi no, concerned lang ako. Concerned? Trip mo talaga. Hindi nga. Pagtatalo ng isipan ni May, para siyang may dual personality sa nangyayari. And she was sure that it happened only that day. Okay kung okay lang talaga sa'yo eh. Oo naman. So, pwede ba kayo next week? Saan ka ba nakatira? Pwede bang doon na lang sa inyo? I want to learn it firsthand. Okay naman. Kumuha siya sa patas ng maliliit na piraso ng papel at iniabot yun sa lalaki. Here's my calling card. Tawagan mo na lang ako kapag pupunta ka na para masabi ko sa'yo ang address ko. Okay. Thanks. Pagkaalis ni Mr. Zamora, agad na pinuntahan ni May ang anak na himbing na natutulog. Mukhang isang tao na naman ang naakit sa'yo, baby ko Ang charming talaga ng kapugian mo. Pero wag ka mag-alala anak, gwapo rin naman ang tutulungan natin. Napahagikik pa si May sa sariling kalokohan. At nang matanto ang ginawa, kaget ding tumigil. I shouldn't be saying this. Dapat maging magandang ehemplo ako sa'yo anak. Hindi ko dapat inuuna ang paglandi. Niyakod niya ito at hinalikan sa noo. Pagkatapos, bumalik na siyang muli sa pagtatrabaho. Mabilis na lumipas ang isang linggo. When May received a text message from Ethan, agad naman niyang ibinigay ang address niya rito na nasa isang exclusive subdivision. May tiwala naman siya sa lalaki. She also did some research about him. Nag-iisang anak ito at matagal nang patay ang ama. Ang nanay na lang nito ang kasakasama sa buhay. Nalaman rin ni May na mas tutok ang atensyon nito sa negosyo, kaya naging imperyo yon at ngayon ay tinitingalanan ng maraming tao. Hindi rin maipaliwanag ni May kung bakit excited siyang makita si Ethan. Parang may mga paru-parong nagliliparan sa siya niya na hindi niya maipaliwanag. And it was something she never felt before. Ate, nasa baba na po ang bisita ninyo. Imporma ni Tere, ang yaya ni Baby Jerry at siya rin kasama niya sa mansyon nilang yun sa Maynila. Nag-hire lang siya linggo-linggo ng taga-linis at ang taga-laban naman ay every third day of the week. At dahil nga may negosyo rin sila sa lungsod, minabuti ng daddy niya na magpagawa ng bahay doon para daw may mauuwian din ang mga ito at ang mga kapatid niya kapag pupunta ng Maynila. Sige, pakibitbit na lang ang mga gamit ni baby.
Anya't agad na kinarga ang bagong paligong anak. Tuloy-tuloy silang bumaba hanggang sa makita niya si Ethan na nagmamasid sa kanilang sala. Nakatayo patalikod sa kanya. Sandali niya itong pinasadahan ng tingin. He is wearing a casual attire, red polo and a black jeans. Labas na labas ang maugat nitong braso na hindi kaputian. He is very male and very rare for her eyesight. Hi, good morning. Kuha ni May sa atensyon ng lalaki. Nakahanda ang matamis ng ngiti sa mga labi. Mabilis itong lumingon sa kinaroroonan nilang mag-ina. At kung hindi siya nagkakamali, para na naman itong natuod. Ganun ba ako kaganda para lagi siyang matulala sa harapan ko? Tanong niya sa isip. Naglakad siya palapit dito. Nako, Mr. Zamora, parang gusto ko na yatang isipin na attracted ka sa akin dahil dyan sa mga kilos mo. Pabirong wika niya, pero sa kasulok-sulokang parte ng kanyang puso ay umaasa siyang oo ang isasagot nito. Oh, sorry. Para ka kasi talagang anghel. Have I told you that you look very innocent? Nasamid si May nang wala sa oras. Anong sinabi mo? Malapad na napangiti ang lalaki. I just said that you're beautiful. That's all. Maganda ako? Oo. Ngayon mo lang ba narinig yan? Hindi kaya. Palagi yung sinasabi ni na mommy at daddy, pati na ng mga kapatid ko. Well, tama naman sila. And by the way, where are they? Bakit parang hindi ko sila nakikita? Saka okay lang ba talaga na pumunta ako rito? First of all, walang kaso na pumunta ka rito. I'm at my legal age. Hindi rin talaga nakikialam ang mga magulang ko sa desisyon naming magkakapatid. As long as masaya kami at alam naming tamang ginagawa namin. Strong, independent woman, ha? So, where are they? At our hacienda in Quezon Province. Madalas silang naroon dahil mas tahimik at malayo sa polusyon. They're with my sister and her family. Kapag minsan, lumilipad sila papuntang Amerika para dalawin ng lolo namin at isa ko pang kapatid. Diretso na rin sa pamamasyal. Tatlo kayong magkakapatid? Yes, but actually triplets talaga kami. Marie's the eldest and the crop scientist. She's managing our hacienda together with her husband. Ako naman, heto, isang lawyer at ang law firm namin ang pinatatakbo. Ang isa si Faye. She's a doctor but turning into a surgeon. Nag-aaral pa rin siya hanggang ngayon. Wow, that's impressive. Well, I couldn't agree more to that. Pero mabalik tayo sa pakay mo rito. Here's Baby Jerry. Pwede ka nang maging yayo niya. Yayo talaga, attorney. Kasi, pinayagan ko ulit mag-off ang yaya nitong si Baby Jerry since narito ka naman. May makakatulong ako. At sinamantala mo talagang pagkakataon, ha? Akin na nga ang cute mong anak. Sabi nito na halatang excited. Ibinigay naman ni May si Baby Jerry kay Ethan. Hindi rin sinasadyang magdaiti ang kanilang mga balat na naghatid sa kanya ng nakakakilabot na pakiramdam. Hindi tuloy niya napigilang tingnan ang lalaki sa itim na itim nitong mga mata. Ngumiti ito. Tama bang ginagawa ko, attorney? Tanong nito na parang hindi naman apektado. Baka ikaw lang talaga naaapektuhan. Tingnan mo, pati kabog ng dibdib mo kakaiba na rin. Yung totoo, gusto mo ba Shami Mondragon? Hindi Wala sa loob na bulalas niya. Ha? Mali ba? Sorry, ano ba ang tama? Tila nag-aalalang wika ng lalaki sa pag-aakalang patungkol sa itinatanong nito ang sinabi niya. No. I mean, tama lang yan na dapat lagi nakasapo ang isang kamay mo sa likuran ni Baby Jerry. Kasi hindi pa niya kayang tumulay ng kanya. Alam mo na, sanggol pa lang siya at mahina pa ang buto. Hindi magkaintindihang paliwanag niya. God, May, nakakahiya ka. Kung ano-ano kasing iniisip mo. Kastigo niya sa isip. Akala ko naman mali na ako. Hindi, pasensya ka na. May sumagi lang kasi sa isip ko. Okay lang naman. Di ba, baby? Forgiven na si Mommy kasi maganda naman siya. Sabi ni Ethan habang nakatingin kay Baby Jerry. Hindi maiwasang pamulahan ng mukha si May. Grabe ka naman, Mr. Zamora. Hindi naman ako kagandahan. Padamure niyang wika kahit kani-kanina lang ay pinangangalandakan niya yon. Ha? Hindi ka ba marunong manalamin, attorney? Napalingon ito sa kanya. Marunong naman, but I'd rather be praised for my character than for my physical appearance. Well, okay. Sinabi mo Forgiven ka na kasi mabait ka at matulungin. And please, can we just call each other by our first name? Naiilang ako pag tinatawag mo Mr. Zamora. Feeling ko, mas lalo akong tumatanda.
Natotoo naman, hindi ba? May edad ka na rin. Pero hindi naman halata sa mukha ko. Natawa si May. Oo na, Ethan. At wag mo na rin akong tawaging attorney. May na lang. Okay, sige, May. Dito na muna kayong dalawa, Ethan. Tapos na namang uminom ng gatas si Baby Jeric. Aaliw-aliwin lang siya ng kaunti at tutulog na rin yan mamaya. Sabi niya bago isinampay sa balikat nito ang malinis na lampin. Punta muna ako sa kusina para maghanda ng merienda natin. Okay, sige. Ako na bahala sa kanya. Titiyakin ko sa yung mamaya lang ay tulog na si baby. Sige, sa kusina na muna ako. Tumango lang naman si Ethan at sinundan ng tingin ng babae. Napakasimple lang nito sa suot na cotton shorts at maluwag na t-shirt. Ni wala itong makeup o palamuti sa katawan. Pero kahit na ganoon, labas na labas pa rin ang kaseksihan nito. She really looks like an angel, don't you think? Binalingan niya si Baby Jeric nang mawala sa paningin niya si May. Para namang nakakaunawang lumikha ito ng tunog. Napangiti siya. Kung hindi pa ako lumabas sa lungga ko, baka hindi ko nakilalang yung ina, baby. Maraming nagsasabi na mabait siya, pero hindi ko naman nakalaing super pala sa kabaitan. Kita mo, nakuha pa niya akong tulungan. Kung hindi lang talaga ako abala sa pinapahanap ng kaibigan ko, baka isa na ako ngayon sa pumipilang maniligaw ng nanay mo. Pero sa tingin mo, papasa kaya ako? Bigla namang nagkakawag ang mga kamay at paa ni Baby Jeric. Para bang bigla ay na-excite ito. So, is that a yes? Muli namang inulit ng sanggol ang ginawa kaya tuluyan na siyang napahalakhak. At kung may makakakita sa kanyang kakilala niya, tiyak na magtataka ang mga ito. Bibihira kasi siyang tumawa. Napakaseryoso niya sa lahat ng bagay, lalo na sa kanyang negosyo. And being surrounded by new people, it was hard to know if he's really the same Ethan he knew. Ibang-iba kasi siya sa mga sandaling yon. It's just that, masaya talaga siya. Saya na hindi niya alam na mararamdaman pala niya sa piling ng mag-ina ni May. Ilang sandali pa niyang inaliw-aliw si Baby Jeric nang makita niyang namumula ito. Maputi kasi ito kaya bigla siyang nataranta. Naninigas din ng mga braso nito at tila nahihirapan. May? May kalakasang tawag niya sa babae. Hindi ito sumagot kaya lalo siyang nataranta nang makitang parang dumadag isang bata. May, I think something's wrong with Baby Jeric. What? Narinig niya ang mga yabag nitong palapit sa kanila. Baby Jeric is... Hindi na naituloy ni Ethan ang sasabihin nang marinig niyang parang may sumirit. Tapos may kung anong mainit na dumampi sa braso niya. Hey, what is it? Tanong ni May na nasa tabi na niya. Napakurap-kurap siya sa dalaga. I think he pooped. Oh, let me see. Tinignan ni May ang suot na short ni Baby Jeric at sinilip ang diaper. Pagkatapos, nakita niya itong mariing kinagat ang pang-ibabang labi. Hindi niya alam kung natatawa ba ito o nahihiya. Basta, kagaya ng sanggol ay namumula na rin to. Mas maigi pa sigurong tumawa ka na lang, attorney, kaysa magaya ka kay Baby Jeric. Saad niya, medyo inis. Ha? Hindi kaya. Hindi ako natatawa. Promise. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Halata naman sa mukha mong pulang-pula na. Pagkasabi niyon ay bumulalas nga si May ng tawa. Sandali pang nagulat si Baby Jeric na buhat-buhat pa rin niya. Sorry. I just can't help it. Akin na nga si Baby. Sabi nito, pigil na pigil ang muling matawa. No, madudumihan ka pa. I think umawas na yung pupo niya sa kamay ko. Really? Naku, nakakahiya naman. Halika na sa taas, linisan na natin si Baby. Agad itong tumalikod sa kanya, pero hindi nakaligtas sa kanya ang paggalaw ng mga balikat nito habang naglalakad. Alam mo, mas maigi pang lakasan mo ang tawa mo, kaysa dyan na parang sasabog ka na, attorney. Sabi ko nga sa'yo, baka magaya ka pa kay Baby Jeric. Ani Ethan. Oh God! Muli nga itong tumawa habang umaakyat sila sa hagdanan. Halos mapuno na yun ang buong kabahayan kaya napailing-iling na lang siya. Sandali itong lumingon sa kanya habang pinupunasan ang gilid ng mga mata. Sorry talaga. It's just that, first time mo pa lang pero ito na agad ang naranasan mo. May magagawa pa ba ako? Ako naman na may gusto nito. Pero alam mo, swerte daw yan. Sabi nila kapag ganyang nagpoop ang bata, ibig sabihin giliw na giliw raw siya sa'yo. Para bang at home siya sa'yo? Ganun. So, dapat ko pala tong ipagpasalamat. Parang ganun na nga.
Kung sa bagay, makakatulong naman talaga to sa akin. Turuan mo na rin ako kung paano ba magpalit ng diaper. At talaga sineryoso mga pagiging yayo ni Baby Jeric, ha? Kailangan para kung sakasakali mang pumayag ang nanay ng baby na ipaampun sa akin ng anak ni Fred, marunong na ako. Also, hindi ko naman alam na ma-enjoy ko rin ang pag-aalaga ng bata. It also suits you, Ethan. Pero matanong ko lang, bakit ba hindi ka pa nag-aasawa? Sa pagkakaalam ko kasi, marami namang nakapila sa'yo. Bakit ni isa sa kanila hindi mo pakasalan? Sabi nito nang buksan ang pinto ng nursery na nasa second floor. Eh ikaw, bakit hindi ka pa rin nag-aasawa? Hindi ba marami ring nakapila sa'yo? At bakit naman ibinalik mo sa akin ang tanong? Dahil nagtanong ka, attorney. So, hindi ba dapat na sumagot ka muna bago ka magtanong? Ano to? Nasa korte ba tayo at ginagamit mo sa akin ng galing mo bilang abogado? Bakit nga hindi? Tingnan natin kung mananalo ka. Palabang wika nito. Natawa si Ethan. Oo na, talo na ako. Agad-agad? Eh hindi pa nga tayo nagsisimula. Eh kasi naman, paano tong si Baby Jerry? Baka kapag nagsimula tayo makalimutan na nating linisan siya. Nangangamoy na kaming dalawa. Ay, oo nga. Nako, sorry baby ko. Halika Ethan, ilapag mo siya rito. Itinuro ni May sa kanya ang kama na nagpapatungan ng isang kulay asul na pansapin at malapad na underpad. Inilapag nga niya si Baby Jeric sa kama. Kinuha naman ni May ang mga kakailanganin nila kagaya ng baby wipes, bagong damit, diaper at isang parang cream. So, sasagutin mo ba ako sa tanong ko o hindi? Ani May habang abala na sa pag-aalis ng shorts ng anak nito. Inabutan din siya nito ng wipes. Kinuha naman yun ni Ethan at pinunasan ang brasong nadumihan. To tell you honestly, just like my answer to everybody, I got busy at work. I don't have time to look around. Sagot ni Ethan na nakatutok ang atensyon sa ginagawa ni May. Meaning, ayaw mo talaga? Ilang taon ka na bang walang kasintahan? I don't know. I don't even remember. Ganon? Grabe, siguro nakalimutan mo na rin kung paano humalik, Ethan. Napataas ang isang kilay niya, aliw na aliw sa mga tanong ni May. Is that really a comment or just a slip of your tongue, attorney? A comment? Wala naman kasi ako nakikitang mali sa sinabi ko. Well, tama ka naman. Pero ang ganong klase na bagay, hindi yun kinakalimutan. Gusto mo bang itry natin? What? Napabaling si May sa kanya. Hey, lower your voice. Nagulat si Baby Jeric sa'yo, oh. Eh, kasalanan mo naman kasi. Nakalabing sagot nito bago binalingan ng anak. Sorry baby kung nagulat kita. Ito kasing si Tito Ethan mo kung ano-anong pinagsasasabi. Nauna ka kaya, May? Ewan, hindi pa rin magandang sagot ang sinabi mo. Ano namang gusto mong isagot ko? Sa totoo namang hindi yun nakakalimutan. Ikaw ba nakalimutan mo na? I'm sure nagkaroon ka na rin ng boyfriend. Paano kung sabihin ko sa'yong hindi pa? Hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Umiling to. Not ever. Busy ako noon sa pag-aaral ko dahil hindi rin biro ang pag-aambuga. Pagkatapos sumabak agad ako sa pagpapatakbo ng kumpanya namin. Kaya nga blessing ang pagdating sa akin ni Baby Jeric eh. Kasi kahit hindi na ako mag-asawa, may anak na ako maituturing. Pero curious lang ako. Saan? Bakit nga ba hindi formula na lang ang pinaiinom mo kay baby? Bakit nagpa-induced lactation ka pa? Nasagot ko na yan, di ba? Ayokong formula lang ang inumin ni Baby Jeric. Gusto ko mas maging healthy siya. Hindi agad nakainig si Ethan. Pakiramdam niya kasi biglang lumobo ang puso niya sa narinig. The sacrifice that she did for her son was not a joke. Tunay na kahanga-hanga ang dedikasyon nito bilang isang ina. At swerte talaga ang mapapangasawa niya. Dugtong niya sa isip. Sa ngayon, ang focus ko lang talaga ay si Baby Jeric at ang aming kumpanya. Kasi kung may darating talaga. Ayaw ko lang hanapin. Mas gusto kong kusang ipagkaloob sa akin. Sabi pa nito. Tama ka naman. Alam mo, match talaga tayong dalawa, attorney. Match ka dyan? Oo kaya. Kita mo, magkakaanak na rin ako kung sakasakali mang makita ko na ang anak ni Fred. At hindi rin nagkakalayo ang mga dahilan natin kaya tayo may anak at magkakaanak. Pareho lang nating nais na tumulong. So just like you, I'm going to be a single parent soon. Kaya tama lang na sinabi kong match tayo. Sus, tigilan mo nga ako. Para 2 beses pa lang tayo nagkikita, match-match agad ang sinasabi mo.
Imposible naman sigurong malove at first sight ka sa akin, ano? Tuloy-tuloy nitong wika. Saglit ding natigil sa ere ang kamay nitong may hawak na shorts ni Baby Jeric. Para bang noon lang nito natanto ang sinabi. That's just a slip of your tongue, right, attorney? Pero mas maganda siguro wag mo nang bawiin. Nakangiting sabi ni Ethan. Bumaling ito sa kanya. And what do you mean by that? What I mean is, baka lang pwede ka. Pwede na ano? Ligawan. Ligawan? Bakit? Naubusan ka na ba ng babae? Napailing si Ethan. Attorney, hindi ka ba nakikinig sa sinasabi ko? Wala akong kahit na sinong babae sa buhay ko. Well, except for my mother whom I know will be the happiest if she knew I'm going to court you. At bakit naman nasamang nanay mo sa usapan natin? Dahil noon pa man gusto na niya akong pag-asawahin, pero busy nga ako. At ngayon, hindi na? Ganun pa rin naman. But I could make time for myself. Naisip ko na parang panahon na para pagbigyan siya. Natagpuan ko na kasi yung gusto kong paglaanan ng panahon. At alam ko magugustuhan ka ni Mama. Pati na ako. Hindi ka rin naman mahirap mong gustuhan eh. You're very down to earth. Alam mo kung paano gamitin ang kakayahan mo para makatulong sa kapwa. At kahit 2 beses pa lang tayo nagkita, alam kong isa ka mabuting tao. So, na-assess mo na agad ako? Iiling-iling itong bumaling kay Baby Jeric pagkuway itinuloy ang pagdadamit dito. Yes, and for the record, seeing you taking care of your son means you're a good mother. At ang mga kagaya mo, minsan lang makaikwentro ng isang kagaya ko. I know, hindi ka lang magiging isang mabuting ina, pati na rin mabuting asawa. Inayos muna ni May ang mga kalat bago inilagay sa basurahan. Pagkatapos, hinarap siya nito. Tell that to me kapag napalaki ko na ng maayos ang anak ko. I'd love to. Pero mangyayari lang yun kung papayag ka. Na? Ligawan kita. Ang kulit attorney. Oh, baka naman may amnesia ka. Umirap ito. Saka ka na rin mandigaw kapag tapos na ang paghahanap natin sa babaeng sinasabi mo. Sa ngayon, mas tamang mag-focus ka muna sa mga mahalagang bagay. Napangiti si Ethan. At hindi nga ako nagkamali sa'yo. Ethan, hindi ka ba nata-turn off sa akin? Kasi kita mo, may anak na ako. Kulang na nga lang sa sinapupunan ko siya ng galing. Pero kita mo rin, inang-ina ako sa kanya. Pinapadede ko siya, inaalagaan at pinapalaki mag-isa. Meaning, hindi lang ako ang mag-isa mong mamahalin. May +1 na ako. So what? I really admire single mother, May. At sa nalaman ko mga sakripisyo mo para sa anak mo, mas lalo mo lang akong binahanga. Ewan? Tinalikuran na siya nito habang bitbit si Baby Jeric. Tatawa-tawa namang sumunod siya sa mag-ina. Doon nag-umpisa ang pagkakaibigan ni Ethan at May. Hindi alam ng dalaga kung tama bang maging malapit siya rito. Pero sa tingin naman niya ay walang mali roon. Every now and then, binibisita siya nito sa kanyang firm. Minsan, niyayaya siya nitong kumain sa labas na hindi naman niya tinatanggihan. At kapag may oras ang binata, pumupunta ito sa mansyon nila para maging yayo in a day ni Baby Jeric. Kaya naging malapit din dito ang anak niya. Hinahayaan na lamang niya si Ethan. Hindi dahil sa gusto rin niyang nakikita ang lalaki, kung hindi dahil alam niyang sinsero ito sa kagustuhang maging isang mabuting ama. Tiwalang-tiwala talaga itong ipapaampun dito ng babaeng hinahanap nilang bata. Attorney, narito po si Mr. Evangelista. Kakausapin daw po kayo. Imporma sa kanya ni Lisa mula sa intercom. Napatuwid siya ng upo. Ilang beses na rin niyang kinumusta sa loob ng higit 1 buwan ng paghahanap nito sa babaeng nabuntis ng kaibigan ni Ethan. Ngunit sa kasamaang palad ay wala pa rin itong maayos na lead. Yun pa lang ang unang beses na direkta itong makikipag-usap sa kanya. Kaya alam na agad niya ang pakay nito. Sige, papasukin mo. Sabi ni May bago umayos ng upo. Good morning, attorney. Bati ng may edad na lalaki pagpasok sa opisina niya. Magandang umaga rin ho, Mr. Evangelista. Maupo ho kayo. Itinuro niyang upuang nasa harap ng kanyang lamesa. May balita na ho ba para sa pinapahanap ni Mr. Zamora? Tanong niya pagkaupo nito. Yes, attorney. Actually, kaya ho ako napunta rito ay para kausapin talaga kayo tungkol mismo sa babaeng pinahahanap niya. Ano hong ibig ninyong sabihin? Hindi ho ba at siya naman talaga ang pag-uusapan natin? No, attorney. It's something personal. Personal? Oho. Lahat ho kasi na nakalap kong ebidensya ay dito ako itinuturo sa opisina ninyo.
Sandaling na blanco ang isip ni May. Hindi ko kayo maintindihan. Paano hong dito? Napag-alaman ko kasi na ang babaeng may initial na EC ay kilala niyo mismo. Ako ho? Sino? Si Miss Elise Castro ho, attorney. Ho? Napatayo si May sa kanyang kinauupuan. Opo, attorney. Hindi ho ba ako ang inutusan ninyo noon na tiyakin ko may iba pang kapamilya ang ina ni Baby Jeric? Oho. Dahil sigurista si May, kahit sinabi na noon ni Alice na wala na itong pamilya, nagpa-imbestiga pa rin siya. Ayaw kasi talaga niya ng gulo sa huli. Kaya dito ako pumunta sa inyo. Wala akong naitulong sa akin ang numerong ibinigay ni Mr. Zamora dahil untraceable ho ito. Hindi naman po kasi nakaregister ang SIM card niya at ang Telcom naman ay hindi nagre-restore ng mga mensahe. Paano ho ninyo nalaman na si Alice nga itong hinahanap natin? Dahil na rin sa mga naiwang bakas ni Mr. Fred. Binalikan ko lahat ng mga pinuntahan niya sa nakalipas na higit 1 taon. Inipon ko rin ng mga CCTV footage at kung ano-ano pang record niya. Saka ko mabusising tiningnan. At iisang larawan ho ng babaeng nakita ko rito. Ito ho oh. Ibinigay sa kanya ni Mr. Evangelista ang isang brown na envelope. Ngunit kahit hindi na yun kunin ni May, alam niyang totoo ang sinasabi ng kaharap. Yun ay base na rin sa kwento ni Ethan noong unang beses silang makita. Nangyari po sa isang party ang pagkikita nila ni Alice. Nang balikan ko ang hotel na pinagganapan ng event, sabi nila bachelor's party daw yun ng isa sa mga kaibigan ni Mr. Zamora. Ngayon, alam na niya kung bakit pumasok sa isip niya ang picture ni Fred noong ipinakita ni Ethan. Doon niya natanto na si Baby Jeric nga pala ang kamukha nito. Attorney? Untag ni Mr. Evangelista sa kanya. Lumunok siya pagkaway nanginginig ang kamay na inabot ang ibinibigay nito. She inhaled before opening the envelope. At nang makita niya ang larawang sinasabi nito, napasinghap siya ng malakas kasabay ng pagbagsak ng kanyang pang-upo sa swivel chair. Tama ho kayo, attorney, hindi ho ba? That's Miss Castro. At ang kasama naman ho niya yung kaibigan ni Mr. Zamora. Lumunok siya bago tumango. Oho, Mr. Evangelista. Medyo maganda pa ang hugis ng katawan niya rito kumpara nung nasa ospital na siya na halos butot balat. Mas may glow rin ho siya rito. Ibig kong sabihin, ang pinapahanap na bata ni Mr. Zamora ay ang anak ninyo. Napatingin siya sa may edad na lalaki. Tama rin ho. At kayo ho ang taong dapat niyang kausapin dahil kayo na ho ang legal na ina ni Baby Jeric. Tama ka, Mr. Evangelista. Kung gano'n, nasa sa inyo na ho pa siya sa bagay na ito. Hindi ko po kayo kukwestiyonin kung magpasya kayong itago natin ito habang buhay sa kliyente. Nauunawaan ko na mahirap para sa inyong gagawing pasya. Hindi siya nakasagot. Sige ho, attorney. Maiwan ko na ho kayo para mapag-isipan ho ninyo ang bagay na ito. Tumango si May. Maraming salamat ho, Mr. Evangelista. Pagkalabas ng investigador ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Tinitimbang niya kung ano nga ba ang mas tamang gawin. Alam niya sa sariling kaya naman niyang buhayin si Baby Jeric ng mag-isa. Pero hindi maitatangging kailangan din ito ng gabay ng isang ama. At si Ethan na lang ang makakagawa niyon para dito. Hindi naman siya madamot at nakokonsensya siya na hindi sabihin kay Ethan ang mga nalaman. Mahal na mahal niya ang anak kahit hindi naman siya ang nagluwal dito. Isa pa, nangako siya sa anak na hindi niya ipagkakait ang totoong katauhan nito. Maging ang makilala ang ama nito. Yun nga lang, wala na rin palang lalaki. Nalabis niyang ikinalulungkot dahil ulila na pala talaga ang batang inampun niya. Nasa malalim pa rin siyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang cellphone. Kaagad niyang tiningnan kung sino ang caller. Kagyat na nawala ang kanyang mga iniisip at napangiti nang makitang ang ama niya yon. Hello, Dad? Kamusta po kayo? Where's Mommy? Masiglang bungad ni May. Nako, naroon sa kanyang garden. May mga itinatanim. Alam mo naman yun. Pero wag kang mag-alala, anak. Ayos na ayos kami rito. Ikaw, kamusta na? Kamusta ang trabaho mo? Okay lang ba? Sunod-sunod nitong tanong. Very much fine, Daddy. Wala naman ang problema sa trabaho. Kilala niyo naman ako. Nagmana ako sa inyo. Natawa ito. Sabi ko nga. Anyway, kaya ako napatawag dahil namimiss na raw kayo ng inyong ina. Kailan ba kayo uuwi ni Baby Jeric dito? Napaisip si May dahil sa pagiging abala sa trabaho, dumalang na ang pag-uwi niya sa hasyenda nila.
Isa pa, dumating din sa buhay niya si Baby Jerry kaya natuon din dito ang atensyon niya. Give me at least 2 weeks, Dad. May mga kailangan lang po akong tapusin. Okay, tamang-tama pala. May pakain dito sa hacienda pagdating ninyo. Maganda kasi ang anihan ngayong taon kaya naisip namin ni na Marie na handugan ang ating mga tauhan. That's a great idea, Dad. Napaka-generous po talaga ninyo. Kayo rin naman. Hindi rin kayo nangingimang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Dahil maayos niyo po kami napalaki. But Dad, I have a question to ask. Yes, Angel. Ano yun? Malapad siyang napangiti sa pagkakabanggit nito sa isa pa niyang pangalan, na endearment na rin ng kanilang mga magulang sa kanila. Kilala ko na po kung sinong totoong ama ni Baby Jerry, but he's dead now. Oh, that's very sad to hear, Iha. Tama lang na napunta siya sa'yo. May simpatyang wika ng kanyang ama. Pero Dad, bago po namatay ang ama niya, ibinilin siya nito sa isang kaibigan. And? He's our client. I mean, my client. It's Mr. Zamora, Dad. Zamora of Zamora Empire? You know him? Not directly. Siyempre, mahilig ako magbasa ng business newspapers at palagi siyang laman ng headlines dahil na rin sa galing niya sa negosyo. But I knew his mother, Edita. Oh. So, may problema ba, Angel? Napabuntong hininga si May. Kaya po siya lumapit sa akin kasi gusto niyang i-adopt ang bata kung sakasakali mang makita niya ang ina nito. Ang kaso nga po, patay na rin si Elise. But you were there. You were the legal mother of Baby Jerry. Opo, pero sa tingin ninyo, tama po bang payagan ko rin siyang i-adopt si Baby Jerry? We're going to be co-parents. Kaya lang ngayon lang din sumagi sa isip ko na paano kung mag-asawa siya at magkaroon sila ng anak. Tapos sobrang ma-attach sa kanya si Baby Jerry. That will hurt him in the end. Nalilito ako kung ano bang dapat gawin, Dad. Gustuhin ko mang-angkinin si Baby Jerry at ipagdamot, pero hindi pwede dahil sa habilin ng totoo niyang ama. And also, mukha naman tumubuting tao si Ethan Zamora. Narinig niya ang paghinga ng malalim ng kanyang ama. Alam mo anak, walang masama sa intensyon mo at wala ring masama kung iniisip mo na agad ang magiging hinaharap ni Baby Jerry. Mahal mo ang anak mo at bilang isang ina, handa kang protektahan siya sa kahit na ano paman. Pero kung ako ang tatanungin mo, nasa pag-uusap naman ninyong dalawa yan. Kung handa at sincero talaga si Mr. Zamora sa desisyon niyang tumayong ama ni Baby Jerry, dapat ipakita niya ito sa salita at sa gawa. Dapat determinado siya at may plano. Para alam na ninyong gagawin kapag dumating kayo sa puntong kinatatakutan mo. Saka kapag malaki-laki na si Baby Jerry at pwede nang kausapin nyo. Ipaunawa nyo sa kanya ang sitwasyon. Ipaunawa nyo sa kanya na walang magbabago dahil totoong anak ang turing ninyo sa kanya at mahal na mahal nyo siya. Give him assurance and security and much abundance love. That way, Baby Jerry will understand. Mahabang payo nito. Unti-unting sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi ni May. I'm very lucky to have a father like you, Dad. Alam po ninyo kung paano pag-aanin ng mga mabibigat na bagay at hindi kayo nawawala ng words of wisdom. Someday, Angel, matututuhan mo rin yan, lalo na't may Baby Jerry ka na. At para sa ikaluluwag ng dibdib mo, hindi naman na pag-aaralan ng pagiging magulang. Magkakamali ka rin sa mga desisyon mo habang tumatakbo ang oras. Pero hindi naman ibig sabihin yun ay talo ka na at dapat nang sumuko. Dahil ang pagkakamali ay isang aral na isinasa isip at isinasa puso. Ito ang magiging kalasag mo para sa muling pagtayo at pagharap sa mga susunod pang hamon sa buhay ninyong mag-ina. You really make my life easier, Dad. Thanks, Dad. You're very much welcome, my angel. I love you. I love you too, Daddy. Tell also to Mommy that I love her and I missed her so much. And don't forget to kiss her for me. I will, Iha. Ingat ka dyan. And visit us as soon as possible, okay? Yes, Daddy. Kayo rin po dyan. Ingat. Bye po. Hindi pa rin nawala ang ngiti sa mga labi ni May nang maibaba ang cellphone niya. Oh, I need to call Ethan. Excited niyang wika saka nagdial sa cellphone niya at tinawagan ng lalaki. Sinabi niya ritong gusto niya itong makausap. Ang sabi naman nito, susunduin daw siya nito mamaya kaya mas lalo siyang na-excite. Bago sumapit ang 7:30 ay nasa restaurant na sina Ethan kung saan siya nagpa-reserve.
Sa Antipolo yon na may overlooking view ng kalungsuran at outdoor ang tema. Marami ring naglalakihang puno sa paligid na nilagyan ng mga ilaw. It was like having a picnic at night na alam niyang magugustuhan ng babae. Bakit naman dito mo pa ako dinala? Wala namang okasyon. May pag-uusapan lang tayo. Sabi ni May sa kanya. May pag-uusapan na wala. I'd still want it to be special because it's you. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na saka ka naman digaw kapag okay na ang lahat? Ganun pa rin yun. At least, may immunity na ako matatawag. Natawa ito sabay iling. Oo na, kumain na muna tayo kasi nagugutom na ako. Of course. Waiter. Tawag ni Ethan sa nakaabang na waiter sa kanila. Lumapit naman to. Pakidala na lang dito ng mga pinaluto ko. Sige sir, sandali lang ho. Pagkatalikod ng waiter ay muli niyang hinarap si May. Nagpaluto na rin ako para hindi na tayo maghintay. Gutom na rin kasi ako eh. Boy Scout ka talaga, Ethan. Laging handa. Well, ayoko lang ding mapahiya sa iyo, attorney. Also, they're one of the best restaurants who serve Filipino cuisine. Kaya tiyak na magugustuhan mo rin ang mga pagkain nila. Okay, pero saka na ako maniniwala sa mga sinasabi mo kapag natikman ko ng mga pagkain nila. To see is to believe, right? Abogado ka nga. Tawang-tawang wika ni Ethan. Siyempre, kailangan pa rin natin ng ebidensya. Mahirap na. Opo na. Nang dumating na ang kanilang pagkain, masaya nila yung pinagsaluhan. They talked about business, life, careers, family, their goals, and some nonsense stuff. Ganoon naman sila kapag nagkikita, ni hindi na nga niya namamalayan ng paglipas ng oras sa tuwing kasama si May. Bukod pa roon, habang lumalalim ang pagkakakilala niya rito, mas lalo ring lumalalim ang nadarama niya para sa babae. And he must admit, hindi talaga ito mahirap magustuhan. Lalong hindi ito mahirap mahalin. Dahil bukod sa pinabibilis ni May ang tibok ng puso niya, palagi rin siyang nakangiti sa tuwing kasama ito. Yun pa lang, sapat na dahilan na para hindi niya ito pakawalan. That's a wonderful meal. Wika ni May habang hinahagod ang tiyan. Halos naubos nila ang mga pagkaing in-order niya. Sabi ko naman sa'yo, masarap talaga silang magluto rito. Ilang beses ka na bang nakapunta rito? First, pero yung sangay nila sa Maynila, ilang beses na rin. Madalas kasi doon ako nag-aaya ng business meeting sa mga investors ko and some business-related stuff. Akala ko pa naman may nakadate ka na rito. Meron naman talaga. Ikaw? Napairap si May. Oo na, matagal ka na nga palang walang girlfriend. Akala ko nakalimutan mo na naman. Pero seryoso, bakit mo nga pala ako gustong makausap? Kinuha muna nito ang kopitang nilagyan niya ng wine kani-kanina lang. Sumimsum ito roon bago siya tinitigan sa mga mata. Bigla siyang kinabahan nang bumuka ang bibig ni May. I know who's the mother of your friend's child, Ethan. Tapos na paghahanap sa kanya ni Mr. Evangelista. Sulit na bayad mo sa firm. Custody na lang ang iisipin natin. Talaga? Oo. Well, that's great. That's a great news. Thank you, May. Ngumiti lang ito bago muling uminom ng wine. Napakunot naman ang noo ni Ethan. Is there something wrong? Hindi ba raw niya ipapaampun sa akin ng bata? Umiling ito, huminga ng malalim. It's not that, Ethan. Patay na siya. So, nasa mga kapamilya niya ang bata, ganun ba? No, wala rin. Nakanino raw? Nasa akin. Napakiling ang ulo ni Ethan. Nasa'yo? Paano naman... Wait, si Baby Jeric bang tinutukoy mo? Tanong niya na mabilis na unawaan ang sinasabi nito. Muli itong huminga ng malalim. Yes, si Baby Jeric nga tinutukoy ko. Siya ang sinasabi mong anak ni Fred at Elise. That's Baby Jeric's real mom. Hindi agad nakasagot si Ethan. Pilit pa rin niyang nililimi ang lahat sa isip habang nakatingin kay May. Pagkatapos napangiti siya. Well, mas masaya naman ako dahil ang batang inampun mo ay siya rin palang hinahanap ko. Isa pa, sign na nga siguro to. What do you mean? Ang ibig kong sabihin, this is the sign para ituloy ko ang paniligaw ko sa'yo. At seryoso ako sa sinasabi ko. Dahil hindi na lang ito tungkol sa ating dalawa at sa nararamdaman ko. Para na rin to sa kinabukasan ni Baby Jerry. Hindi kaya sinasabi mo lang yan dahil may gusto kang tuparin? I mean, look, don't get me wrong by saying this, Ethan. Hindi rin kita kina-question sa totoong intention mo sa akin at kay Baby Jerry.
Kaya lang, kung hindi naman naghabilin sa iyo ang kaibigan mo, hindi mo rin maiisip na bumuo ng sarili mong pamilya. Hindi mo ako makikilala. Kaming mag-ina. You're busy growing your empire. Ang sakin lang, baka dala lang to ng bugso ng konsensya mo or what. At sa huli si Baby Jeric lang ang masaktan na iniiwasan kong mangyari. Of course not. Kung paano mo naiisip na protektahan siya, ganun din ako kasi naging bahagi na rin kayo ng buhay ko, kahit na sa maikling panahon. Yes, malaking dahilan dito si Baby Jeric, but that doesn't mean na dahil lang to sa pangako ko sa kaibigan ko. Inabot ni Ethan ang palad ni May at pinisilyon. Pagkatapos, pinakatitigan niya ito sa mga mata. Look, alam ko nararamdaman mo sa mga sandaling to, May. Alam kong natatakot ka sa kahihinat na ng lahat. Alam ko rin na iniisip mo na kukunin ko basta-basta ang anak mo. Pero nakikita mo bang hindi ako seryoso sa gusto kong mangyari sa atin? No, hindi ko naman magpupurisiging maging yayo in a day ni Baby Jerry kung hindi. Yup, that's right. Pero iba pa rin ang tukong sa ating dalawa, Ethan. Pwede ka rin namang maging tatay ni Baby kahit... No, May. I'm serious, okay? Nakakaramdam na rin naman ako ng pagod sa ginagawa ko sa araw-araw. Yes, I want something new. Someone who could light my day. Pero hindi ko naman sinasabing dahil pagod na ako sa trabaho kaya humahanap ako ng ibang pagkakaabalahan. Pagkatapos sa huli, bibitawan ko din. No, hindi to ganun. This is different. I feel so different when I'm with you and Baby Jeric. You both make me happy and forget time, or even who I am. You give colors to my world. Brightest colors. Kaya ang desisyon kong to ay para din sa sarili ko at sa nararamdaman ko sa'yo. I'm not here for a challenge or what. I'm here to find peace, contentment, and home. Isa pa, una pa lang focus na ako sa'yo sa nararamdaman ko, na gusto kita unang kita ko pa lang sa'yo. Mahal na nga kita, May. Madamdaming wika ni Ethan. Nakagat naman ni May ang pang-ibaba niyang labi. Kinilig man siya sa mga narinig, pero kailangan pa rin niyang maging logical. Huminga siya ng malalim. Alam mo, hindi itong inaasahan kong kapupuntahan ng pag-uusap natin. I thought it's all about Baby Jeric's welfare. Hindi ko naman kasi gustong ipagkait siya sa'yo, lalong ayokong pagkaitan ng ama ang aking anak. Amang alam kong handang gawin ang kanyang responsibilidad. We're both adults, you know. Pareho tayong may kani-kanya experiences na sa buhay. Pareho nating alam ang salitang responsibilidad, kaya sa isip ko, madali lang naman ang lahat. Pero, umiling siya. Hindi ko talaga ina-expect ang mga sinabi mo. That you want us to build a family. Not just for Baby Jeric, but for the two of us. You really wanted it for real. Dahil yun naman ang mahalaga. Tayo at ang mga nararamdaman natin. Kaya nga sinabi ko na sa'yo nung una naliligawan kita. Because you're not just a good mother. You're also a wife material. At ngayong nalaman ko na si Baby Jeric din ang batang hinahanap ko. Wala nang rason para hindi tayo maging isang buong pamilya. Kaya hindi lang ito basta panliligaw. I want you to be my wife. Hindi mo ba napansin? Parang sinadya ng tadhana na ibigay sa'yo si Baby Jeric para pagtagpuin tayo. Sa dinami-dami na pwedeng umampun sa kanya, at sa dinami-dami ng firm na pwede kong kunin ng serbisyo, pero iisa lang ang pinatunguhan natin. Natawa na lang si May. Diretso na ba talaga agad tayo sa proposal? Don't you think we're too fast, Ethan? Paano kung pagkalipas na ng 1 o 2 buwan, hindi pala tayo click sa isa't isa? Hindi ba nakakapanghinayang ang ganun? Mas nakakapanghinayang naman kung mawawala ka pa sa akin. Ay sus, Mr. Zamora. Hindi ko alam na masyado ka mabilis pagdating sa babae. Well, sa edad ko ba namang to, magiging mabagal pa ba ako? Paano kung maunahan pa ako ng iba sa'yo? Hindi ako rin ang magsisisi sa bandang huli. Pero hindi pa rin yung sapat na dahilan para magpadalos-dalos tayo, Ethan. Wala namang masama kung mag-take tayo ng risk, lalo na kung alam naman nating totoo ang mga nararamdaman natin. So let me make myself clear. I don't just like you. It's something deeper. At alam ko, ganun ka rin sa akin. Can't we just start with that? Ikaw na rin ang nagsabi na matatandaan na tayo. Alam na natin ang mga ginagawa natin. Sandaling nag-isip si May. Tama rin naman siya. Matatanda na kami at wala rin mawawala kung susubukan namin. Alright, let's keep our relationship to the next level. Tingnan natin kung mag-level up ang mga nararamdaman nating to. Natawa ito, sabay iling. What? Nakataas ang isang kilay na tanong niya.
You and your cautiousness. Iba talaga maging karelasyon ng isang abogado. Sigurista. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, magle-level up talaga tayo. Kaya humanda ka na, attorney. Hindi man nanalo ang puso mo sa pagmamatigas. Titiklop din yan lalo na pag na-inlove ka na rin sa akin. Yabang, paano ka nakakasiguro? Siyempre, nag-iisa lang ang Ethan na gwapo na, mapagmahal pa at mabait. At faithful pa. Kaya hindi ka magsisisi sa akin, attorney. Complete package na ako. Asus, kaya naman pala hindi marunong mag-alaga ng baby? Siyempre, invalid yun, baby. Kasi nag-aaral pa lang ako mag-alaga, di ba? Kaya sige na, pumayag ka na sa alo ko na mag-level up na tayo. Tapos bibigyan natin ng kapatid si Baby Jeric para mas masaya siya. Ewan ko sa'yo, Ethan. Ang dami mo na agad plano, ha? Siyempre, kasama ka kasi sa lahat ng yun, pati si Baby Jeric. Kaya excited ako at advance. Hindi naman na sumagot si May. Ngumiti lang siya rito. Simula ng araw na yon, walang palya ang pagpapadala ng kung ano-ano sa opisina at bahay ni May si Ethan. May bulaklak, chocolates, pagkain, at iba pang bagay na alam nitong magugustuhan niya. But what made him fall even deeper for him was that he never forgets to give Baby Jeric the attention of a real father. Madalas ding ito ang bumibili ng daily necessities ng anak niya. And yes, it was so hard to deny her true feelings for him. Kaya naman sinagot din niya ito agad at hindi na pinahirapan pa ng matagal. Nakakatuwa rin dahil hindi nito kinalimutang ipakilala siya sa nanay nito. His mother was so warm and very lovely. At kahit si Baby Jeric, ramdam niyang gusto rin ang may edad na babae. At ganoon din naman ito sa anak niya. I'm really sorry, okay? There's an urgent meeting in the office kaya hindi ako makakasabay sa inyo. Ani Ethan at hinawakan ang dalawa niyang palad. Kanina pa ito nagpapaliwanag sa kanya habang tinutulungan siyang magkarga ng mga gamit nila ni Baby Jeric sa kanyang kotse. Usapan na kasi nilang magbabakasyon sila sa Quezon para maipakilala na rin niya ito sa kanyang mga magulang. Umuo naman ito. Kaso nga lang, pagdating nito kanina sa mansyon, ay may biglang tumawag dito. May nangyari daw sa kumpanya nito. Naiintindihan ko naman, lalo na kung importante talaga. Susunod ka naman, hindi ba? Of course, susunod ako. Hindi ko naman palalagpasin ng pagkakataong makilala ang pamilya mo sa personal. Ngumiti si May. Well, that's enough to hear. Pero oras na hindi ko dumating, kalimutan mo nang may nobyo ka at instant anak. Yan naman ang hindi ko gagawin. Takot ko na lang na maisakdal. Sus, ewan ko sa'yo. Tatalikod na sana siya pero bigla itong dumukwang at hinalikan siya sa pisngi. I love you, May. Gumapang ang kakaibang kilabot sa kanyang buong katawan, pati na ang nag-uumapaw na kilig sa kanyang puso. Sanay na siya sa ganoong gawin ni Ethan, pero hindi talaga maitatanggi ang malaking epekto nito sa kanya. Oo na, I love you too na. Malapad itong napangiti. Sige na, mag-iingat ka sa pag-drive ha. Ipinagbukas siya nito ng pinto ng kotse niya. Opo, bossing. Thank you. Welcome. Love you ulit. Bye, Baby Jeric. Sinilip nito ang anak nila na nasa backseat katabi si Tere, kaya hindi niya nakita ang pagkindat nito sa huli. Sige na, Ethan, at baka hapunin pa kami sa daan. Oo, ingat kayo. Tatawag agad ako mamaya kapag tapos na ang meeting ko. Okay. Si May naman ang dumukwang at hinalikan sa pisngi ang kanyang nobyo. I love you. Sabi niya bago tuluyang sumakay sa driver's seat. I love you too. Ethan waved goodbye to them while she was driving away. Hindi niya napigilang mapangiti. Marami na siyang natuklasang ugali ng lalaki at isa na roon ay ang pagiging natural na sweet nito. Maalaga rin ito at maalalahanin. He's the kind of man who always thinks of them first before anything else. A kind of man whom she never wanted to be taken away. Inabot ng kulang-kulang 6 na oras bago nila narating ang Hacienda Mondragon. Katamtaman lang din kasi ang takbo nila dahil kasama niya si Baby Jeric. Day off ang driver niya kaya siya ang nag-drive. Isa pa, dapat ay si Ethan talaga ang magdadrive subalit nagka-emergency nga ito. This is home. Bulalas niya nang makababa ng kotse at pinuno ng sariwang hangin ang dibdib habang nakapikit. Ilang sandali siya sa ganoong posisyon bago binalingan ng kasama. Tere, akin na si Baby Jeric at mauuna na kami sa loob. Itong mga gamit natin, ikaw na magpasok. Tatawag na rin ako ng makakatulong mo.
Sige po, attorney. Pagkaabot nito kay Baby Jeric ay masigla silang pumasok sa loob. Mommy, Daddy, I'm home. Malakas niyang tawag sa mga magulang. Subalit nakalipas na ang ilang minuto ay wala pa rin sumasalubong sa kanilang mag-ina. Si Marie naman ay bumukod na at nagpatayo ng sariling bahay kasama ang asawa nitong si Emmanuel at pamangkin niya. Manang, Ate Pipay, Denden. Tawag naman niya sa mga kasambahay habang naglalakad patungong kusina. Pero wala ring tao roon. Nasaan sila? Tinignan niya si Baby Jeric na kumakawag-kawag sa kanyang pagkakahawak. Mukhang tinaguan nila tayo, baby. Ano sa palagay mo? Napangiti siya nang humuni ang kanyang anak. Totoo? Tinaguan nila tayo? Pero saan naman sila pupunta, baby ko? Tumingin si May sa entrada ng kanilang bahay. Pagkatapos sa may sala. Tuluyang kumunot ang noo niya nang makitang wala pa si Tere. Wala pa rin ang mga gamit nila sa loob. At saan naman nagpunta ang isang yun? Tanong niya pagkuway naglakad muli palabas. 4:30 na yun ng hapon. Hindi nagasin ng mainit lalo pat maraming puno sa paligid. Tere! Tere! Tawag niya sa yaya ng anak paglabas pero wala ito sa pinag-iwanan niya. Napakamot siya sa noo. Pinagtataguan ba ako ng mga tao rito? Pero bakit pati si Tere? Papasok na sanang muli si May sa loob nang makita niya ang mga paper windmill na tila sinadyang ihilera patungo sa kung saan dahil lumiko iyon sa gilid ng kanilang bahay. Ha? Kailan ba nagkaroon ng ganito rito? Tanong niya sa sarili bago sinundan ng mga yon hanggang sa makalagpas na siya sa may garden ng kanyang mommy. Saan ba ito papunta? Tumigil siya sandali at nilingon si Baby Jeric. Are you up for some adventure, baby? Nagkakawag naman ito na tila ba naiintindihan siya. Napangiti si May. Okay, here we go. Sundan natin yon. Ano, baby ko? Tuloy-tuloy nilang sinundan ng mga paper windmill hanggang sa makarating sila sa malaking puno ng molave na naiiba sa lahat. Dahil bukod sa paper windmills, mayroon na ring nakasabog na mga talulot at iba't ibang klase ng bulaklak sa buong paligid. Ano ba talagang meron? Luminga siya sa paligid na may biglang kumanta ng Forevermore. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. Napakurap-kurap si May nang makita si Ethan na bigla na lang lumabas sa likuran ng malaking puno. Nakasuot ito ng kulay pulang polo, pantalong maong at itim na sapatos. Ang gwapo-gwapo at ang fresh-fresh nitong tingnan habang bitbit sa isang kamay ang 3 piraso ng pulang rosas. Hindi nawawala ang malawak ng ngiti sa mga labi nito, kasabay ang kakaibang kislap ng mga mata nito. Para bang maiiyak ito na ewan. Pagtapat nito sa kanya, bigla itong lumuhod at hinawakan ng malaya niyang kamay. May, alam kong hindi basta-basta nagdedesisyon ng hindi mo pa pinag-iisipang mabuti. But since I met you, at vocal naman ako sa pagsasabi nito sa'yo, gustong-gusto na talaga kita. You're very generous and kind. You have a big heart and a soul that could warm 1,000 winters, making the world a little softer, a little brighter. You've made me fall for you over and over again, that I couldn't erase you inside my head, even in my heart or soul. I am completely smitten by you. Kaya alam ko, oras na para sa sunod na yugto ng ating buhay. Alam mo bang ang hirap mag-isip kung paano ako magpo-propose sa'yo? Mabuti na lang at nariyan ang pamilya mo. Tumigil ito sandali at luminga sa isang parte ng kinaroroonan nila. Noon niya lang napansin ng kanyang mga magulang, ang mga anak ni Marie, ang mga kasama nila sa bahay, si Tere, si Faye nakita niyang naka-video call at ang mama ni Ethan. Lahat ang mga ito ay nakangiti. Naluluhang muli niyang binalingan ng kasintahan. So, nagdadahilan ka lang talaga kanina para dito, Ethan? Yes, baby. Kasi sabi ng tatay mo, tamang-tama raw na uuwi tayo. Kaya dito na lang daw ako mag-propose para daw nakikita ng lahat. Si Daddy? Yes.
Matagal na kaming nag-uusap tungkol sa iyo at sa anak natin. So sa kanya ako nanghingi ng tulong at sa mami mo na rin. At kaya tayo narito ngayon sa ilalim ng punong Molave dahil sabi nila, matatag daw to at hindi basta-basta sumusuko. Ganon din ang gusto kong maging pundasyon natin. I want us to stay longer, to be with each other forever. So, will you marry me, Attorney May Mondragon? Napangiti siya kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha. Of course, yes. Yes, Ethan. Pakakasalan kita. Yes! Tumalon ito kasunod ng palakpakan ng lahat. Madali ring lumapit si Therese sa kanya para kunin si Baby Jeric. Thanks, attorney ko. You really make me the happiest man on earth. Sabi pa ni Ethan na niyakap muna siya ng mahigpit bago dinukot ang singsing sa bulsa nito. Napasinghap si May nang makitang isa yung blue sapphire na may maliliit na diamante sa kilid. I love you so much, sabi nito. At sa kauna-unahang pagkakataon ay hinalikan siya sa mga labi. Napangiti siya sa isip dahil hindi nga ito nakalimot kung paano humalik. Ethan was a good kisser. He was also her very first kiss. And she is so thankful that he treasured her and cherished that moment. I love you too. Tugon ni May nang pakawalan siya nito. Iha, iho, congratulations sa inyo. Sabi ni Mrs. Zamora sabay halik sa pisngi ni May. Please lang, gusto ko ng maraming apo. Sundan niyo agad si Baby Jeric, ha? Dagdag pa nito na ikinatawa nilang lahat. Mom, darating tayo dyan. Sagot ni Ethan dito. Masaya kami para sa inyong dalawa. Anang kanyang inang si Lara. Niyakap pa siya nito ng mahigpit. Thanks, Mommy. Thank you for everything. I'm so proud of you. Wika nito. Ethan, wag na wag mong pababayaan ang iyong mag-ina. Mahalin mo sila ng higit pa sa buhay mo. Let them be the center of your life dahil kapag nabalitaan kong umiyak tong si May, sa korte tayo maghaharap. Singit naman ng kanyang amang si Lawrence. Don't worry, Mr. Mondragon. Gagawin ko pong lahat ng bilin niyo sa akin. Good, good. Bumaling ang kanyang ama sa kanya. Always remember what I said, May, my angel. Hindi masamang magkamali. Ang importante, natututo tayo rito. You're going to be a wife soon. So, be patient and follow your husband, okay? Alam kong abogado ka at hindi basta-basta nadidiktahan. But this time, dapat give and take kayo ng magiging asawa mo para tumagal ang inyong pagsasama. Yes, Daddy. Thank you po. Yumakap siya rito. Giles, napabaling siya nang marinig si Marie. Natatawang niyakap niya rin ito. Ikaw palang susunod sa akin? Akala ko talaga itong si Faye eh. Biro nito sa katriplets nilang naka-video call pa rin ito. Hey, hindi nga ako, okay? Kita naman ang ebidensya oh. Saka nag-aaral pa ako kaya hindi ko pa oras. No boys allowed bang kapatid niyong pinakamaganda sa ating tatlo? Sagot ni Faye na ikinatawa nilang lahat. Para sabihin ko sa'yo, Giles, iisa lang ang mukha nating tatlo. Tumatawang giit niya. Oo nga, baka lang naman makakalusot, Your Honor. Pero seryoso, masaya ako para sa inyo ni Baby Jeric. Biruin mo, naging kliyente mo lang si Ethan tapos ngayon pakakasalan mo na. At take note, si Baby Jeric pala talaga ang batang hinahanap niya. Tadhana nga naman. Ang corny pero totoo. Minsan talaga may mga pusong pinagtagpo kahit ang gulo-gulo ng circumstances. Kaya ikaw, humanda ka na. Kasi baka mamaya, yung sinasabi mong tadhana na corny, nariyan lang sa tabi-tabi mo, Faye. Ani Marie. Sos, malabo pa sa tinta ng pusit. Nagkatawanan silang muli bago muling binalingan ni May si Ethan. Hinalikan naman siya nito sa noo. This will mark as one of the best moments in my life. Ikaw, ang anak natin, ang ating buong pamilya. Saad nito? Ako rin. I love you, bossing ko. I love you too, attorney ko. Pagkatapos ng araw na yon, mas lalo pang naging masaya ang bawat sandali para kina Ethan at May. Doon na rin ginanap sa hasyenda ang kasal nila pagkalipas ng isang buwan, sa mismong puno ng Molave kung saan nag-propose ang kanyang asawa. It became one of their most memorable places, dahil alam ni May na marami pa silang mapupuntahang lugar na tatatak sa puso't isip niya. Mga lugar na iiwanan nila ng bakas at magiging isa sa masasayang sandali ng kanilang buhay. Siya, si Ethan,
si Baby Jeric at ang mga magiging anak pa nila, they will build a home that is safe, joyful, and peaceful. A place where contentment and generosity was treasured above all else. Just them was enough to stand strong through the storm. And they were not disappointed. Dahil bago pa man umikot ang 1 taon mula nang ikasal sila, nagdalang tao si May. Kaya naman mas lalong lumigaya ang kanilang pamilyang binuo. Minsan, ang pamilya ay nabubuo hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa kabutihang loob at sa mga pusong handang magbukas. At madalas, ang tadhana na mismo ang naglalapit ng mga taong itinadhana mong mahalin. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.